Marami sa atin ang nag-aalangan na sumubok ng side hustle dahil baka maubusan tayo ng oras sa ating full-time job. Pero ang totoo, napakadaming benefits ang pwede nating makuha dito. Magandang araw mga Kapera Talks! Ako si Sir Fal, ang inyong gabay sa pagbibenta, pananalapi at pananampalataya. Tara, irak na natin to! Alam nyo ba na pwede kayong kumita ng extra habang may full-time job? Subukan nyo to at makikita ninyo kung gaano kalaki ang maitutulong nito sa inyong pamilya. Tandaan ang word na sell. S-E-L-L. S. Supplementary income. Pagkakaroon ka ng dagdag na kita na pwede mong magamit sa iyong emergency fund or saving. Pwede mong ipandagdag puhunan kung mayroon kang nais na negosyong pasukin o buksan. E4, enhance your skills. Habang nagbebenta ka, natututo ka rin ng mga bagong skill tulad ng negotiation, which is napaka-importante niyan kung ikaw ay gustong magtayo ng negosyo. Customer service, marketing skills na napaka-importante kahit anong trabaho. L, stand for leverage time. Ulitin ko, leverage time. Gagawa mong masulit ang oras mo sa pamamagitan ng paglalaan ng ilang oras kada linggo para sa pagbibenta. And another L para sa huli ay long-term stability. Alam nyo, ang pagkakaroon ng side hustle ay nagbibigay ng financial stability. Lalo na sa mga panahong hindi mo inaasahan. Mas matutulungan ka nito maging handa sa hinaharap. Gusto kong i-share ang very short story sa isang simpleng tao na aking mentor. Siya ay dating OFW sa Saudi Arabia. Una kami nagkita, wala siyang kaalam-alam sa real estate, hindi marunong magbenta, and yet, yung trabaho niya napakalayo doon sa business. At the long story short, tinuruan ko siya magbenta, gumaling siya magbenta, at di lang yon, siya ay kumita ng malaki na hindi niya inaasahan. Patunayan, nakapaglakbas siya ng mga sasakyan at nakabili siya ng condominium at mga properties para sa kanyang sarili. At nagulat ako noong nalaman ko umuwi na siya sa Pilipinas. Siya ay isang real estate agent na. Siyempre, nung una, na-worry ako. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba talaga mag-real estate agent? Sure ka ba dyan? Sabi niya sa akin, boss, sa laki po ng receivable ko natatanggap buwan-buwan, sapat na ito para mabuhay kami sa Pilipinas. At syempre, naging masaya ako para sa kanya. Alam niyo kung bakit? Ang tagal niyang hindi umuwi ng Pilipinas at ang kanyang mga anak ay malalaki na, hindi niya nasubaybayan ang paglaki ng mga anak niya. Therefore, natuwa ako dahil pumagitan ng pagbebenta at pagmamanage ng kanyang pera at tinuruan ko rin siya kung paano i-manage ang kanyang kinikita. Masasabi ko na nagiging blessing tayo sa iba kapag tayo ay nagtuturo. Hindi ako magkakamali, ilang buwan ko lang siyang tinuruan. At nabalitaan ko mula sa aking mga kaibigan na nakabenta na siya ng more than 1 billion sales. Kaya naman, sa mga gustong matuto kung paano magbenta, kung paano pasukin ng real estate industry, type Realtor. Mga Kapera Talks, naway makatulong at makapagbigay solusyon sa iyong personal na buhay ang mga mahalagang impormasyon na ito. Kung nais mong matutunan ang negosyo ng pagbibenta, patuloy na pag-aaral sa tamang pag-manage ng pera, mga strategy on real estate investing na naaayon sa Christian values, o may request kang malaman, mag-message ka lang o i-type mo sa comment. See you again for the next series.